Sinasabi nilang ang pag-ibig daw ay parang agos ng ilog. Minsan mahinahon, minsan pabalasik. Pero laging may patutunguhan. Ang hindi lang nila sinabi, paano kung ang agos na yon biglang lumiko sa direksyong hindi mo inaasahan? Paano kung ang akala mong tuwid na daan ay may biglang matarik na kurbada? Ang pag-ibig ay hindi pumipili ng timing at madalas, hindi rin ito nagtatanong kung handa ka na ba. Bigla na lang itong kakatok o sa kaso ko, bigla na lang itong mambabatok upang gisingin ka sa isang katotohanang kay tagal mo nang itinago sa sarili mo. Dahil ang totoong pagmamahal kapag pumasok sa puso ng isang tao ay wala nang pinipiling kasarian. Walang sinusunod na panuntunan. Isa lang ang batas nito, ang maging totoo kahit gaano pa kahirap na tanggapin sa simula. Kung tatanungin mo ang tao sa barangay namin kung ano si Dan, ako yun. By the way, sasabihin nila sa'yo, si Dan, ha, lalaking lalaki yan. Maaasahan sa liga ng basketball. Nagkabuhat ng sako ng bigas at walang ibang bisyo kundi ang tumambay sa tabing ilog. At totoo naman, tuwid pa ako sa riles ng tren kung mag-isip. Oh, akala ko lang yun. Hapon noon, kakatapos lang ng practice namin para sa darating na Inter-Barangay Sports Fest. Nagatak yung pawis ko, amoy araw, at ang dila ko ay halos sumayad na sa semento sa pagod. Bitbit ang aking jersey, naglakad ako papunta sa paborito kong pwesto sa tabing ilog, sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan laging malamig ang simoy ng hangin. Pero mukhang may nauna na sa akin. Uy, Dan, tagal mo naman. Akala ko nalunod ka na sa sarili mong pawis doon sa court. Wika ng isang pamilyar na boses. Si Jake, ang matalik kong kaibigan simula nung mga batang madungis pa kami na nag-aagawan sa huling piraso ng turon. Si Jake na tinitingala ng mga kababaihan sa bayan dahil sa tangkad nito. Sa tila laging bagong gupit na buhok at sa ngiting pamatay. Straight si Jake at straight din ako. Yun ang alam ng buong mundo. Gago. Seryoso yung laro ngayon. Kung hindi ako nag-shoot ng 3 sa dulo, talo na naman tayo. Sagot ko habang humihingal na naupo sa tabi niya. Isinandal yung likod sa magaspang na balat ng puno. Inabutan niya ako ng isang malamig na soft drinks na nasa plastic at may straw. Yung lamig ng plastic nang dumampi sa kamay ko ay parang napawi agad yung pagod ko. Salamat, sabi ko sabay higop ng malalim. Dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka, mahirap na. Walang magpapakain sa aso nyo. Biro niya sabay tawa. Yung tawang abot hanggang mata. Doon nagsimula ang kakaiba. Habang tumatawa siya, napatingin ako sa mukha niya. Ewan ko kung dahil ba sa sinag ng papalubog na araw na tumatama sa profile ng mukha niya o dahil lang sa gutom, pero biglang bumagal yung ikot ng mundo. Napansin ko ang maliit na butil ng pawis na natitira sa leeg niya. Napansin ko kung paano gumagalaw ang Adam's apple niya nang lumunok siya. At higit sa lahat, napansin ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko.
Teka, bakit ganito? Sa pakiwari ko, gutom lang ba ito? O baka na heat stroke na ako sa court? Dan, uy, Dan, natutulala ka na naman. May dumi ba ako sa mukha? Untag niya sa akin, sabay lapit ng mukha niya sa mukha ko para tingnan kung ayos lang ako. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko yung pabango niya. Isang halo ng detergent, pawis at kolon na panlalaki. Amoy Jake. Isang amoy na dati ay normal lang sa akin pero ngayon tila ba naging isang lason na dahan-dahan pumapasok sa utak ko at nanggugulo sa sistema ko. Ah, wala. May lamok lang na dumaan. Palusot ko. Sabay iwas ng tingin at marahas na pag-inom ulit ng soft drinks. Muntik pa akong mabulunan sa totoong buhay dahil sa taranta. Nababaliw ka na naman. Biro niya sabay akbay sa akin. Ang bigat ng braso niya sa balikat ko. Dati, ang aakbay na yun tanda lang ng barkadahan. Normal, walang mali siya pero sa hapon na yun, sa ilalim ng dapit hapon sa tabing ilog, ang akbay na yun ay tila may dalang kuryente na gumagapang mula sa balikat ko, pababa sa aking galugod. Bigla akong naging estatwa. Natakot akong gumalaw. Baka kasi marinig niya yung mabilis na tibok ng puso ko na daig pa ang nagdidribble ng bola. Alam mo Dan, panimula ni Jake habang nakatingin sa agos ng tubig. Masarap pala dito, ano? Kahit anong problema mo, pag upo mo dito parang tinatangay ng ilog. Oo, masarap nga. Sagot ko, pero hindi ako sa ilog nakatingin. Sa kanya ako nakatingin. Isang malaking takot ang biglang sumakop sa isip ko. Hindi maaari ito. Wika ko sa utak ko. Lalaki ako. Lalaki siya. Magkaibigan kami. Itong nararamdaman kong kakaibang kaba. Itong kagustuhan kong titigan siya ng matagal. At itong biglang pagkabaliw ng puso ko. Hindi ito tama. Hindi ito normal para sa isang katulad ko. Nang magsimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag, tumayo si Jake at pinagpag ang pantalon niya. Tara na, gabi na. Baka hanapin na tayo para sa hapunan. Tumayo rin ako. Pilit na ibinalik ang aking boses sa normal na tono. Sige. Unang mamatay sa daan, pangit. Natawa siya at binatukan ako ng mahina bago kami nagsimulang maglakad pa uwi. Ngunit habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, magkatabi ang aming mga balikat na paminsan-minsan ay nagkakatamaan. Alam ko sa sarili ko na may nagbago na. Ang agos ng ilog ay nananatiling pareho. Ngunit ang agos sa loob ng puso ko ay nagsimula ng mag-iba ng direksyon. Isang direksyon na alam kong magdadala sa akin sa isang malalim at mapanganib na tubig. Narinig mo na ba yung kasabihan na kung ayaw mong masunog, huwag kang lalapit sa apoy? Maganda siyang pakinggan. Pampelikula yung dating. Pero sa totoong buhay, paano kung yung apoy ang mismong lumalapit sa'yo para manghingi ng lighter? Ganoon, eksakto ang nangyari sa akin sa sumunod na buong linggo. Matapos ang hapong yun sa tabing ilog, nagdesisyon ako. Iiwasan ko si Jake. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil takot ako sa sarili ko. Natatakot ako na baka sa susunod na umakbay siya, hindi lang ako maging estatwa. Baka bigla ko na lang siyang mayakap at panigurado. Diretso sa sementeryo ako kapag nalaman ng tatay kong barangay tanod na ang anak niya nagkakagusto sa kapwa lalaki.
Kaya naman sinimulan ko yung aking o-plan iwas Jake. Unang araw ng plano, Lunes. Nakita ko siya naglalakad papunta sa direksyon ko habang may bitbit na basketball. "Dan, laro tayo." Wika niya mula sa malayo. May gagawin pa ako sa bukid. Magpapakain pa ako ng kalabaw." Wika ko. Kahit ang totoo ay pauwi pa lang ako para matulog. Kumaripas ako ng takbo na parang hinahabol ng asong ulol. Martes, nagkasalubong kami sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. "Oh, Dan, painom naman ng tubig." Naku Jake, naihi na ako, sasabog na yung pantog ko." Sabi ko sabay takbo papasok sa sarili naming bahay. Ang ending, 3 oras akong nakakulong sa banyo habang ang nanay ko ay kumakatok sa pinto at nagtatanong kung may amoeba yung tiyan ko. Miyerkules, Huwebes, nagmukha akong timang tuwing dadaan siya. Kung hindi ako magtatago sa likod ng tricycle, bigla akong titingala sa langit na parang may inaabangang UFO para lang hindi magtagpo ang mga mata namin. "Uy, Dan," untag sa akin ni Makmak, ang isa pa naming katropa habang nakatambay kami sa waiting shed noong Biyernes ng hapon. "Ano bang meron sa inyo nitong mga nakaraang araw? Para kang bulating nilagyan ng asin tuwing nakikita si Jake. May utang ka ba dun?" "Ah, wala sadyang busy lang talaga ako. Maraming iniisip." Pagtatanggol ko sa sarili ko habang panakaw na pinupunasan yung pawis sa noo ko. "Hmm, anong busy? Buong magdamag ka lang namang nakatitig sa kisame niyo. Sabi ng kapatid mo." Hirit pa ni Makmak. Busy talaga dun si Makmak. Masyadong mapagmatyag. Hmm, sarap pektosan. "Oh, ayan si Jake, papunta dito. Tanungin ko nga." Wika pa ni Makmak. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko si Jake na naglalakad palapit. Nakasuot ng sando at shorts. Basa pa yung buhok na halatang kakagaling lang sa ligo. Sa sobrang taranta ko, wala na akong mapagtaguan. Mak, alis muna ako. Naalala ko may binubuhay pala kaming patay na manok." Wika ko. Bago pa man makapagsalita si Makmak kung gaano kabaliw yung dahilan ko, tumakbo na naman ako. At dahil ang utak ko nandun kay Jake at hindi sa tinatahakang daan, dire-diretso yung takbo ko papunta sa direksyon ng tabing ilog. Doon lang naman ang alam kong walang tao tuwing ganitong oras dahil oras ng merienda sa bayan. Hinihingal akong napasandal sa parehong puno ng mangga. Sumakit yung tagiliran ko sa kakatakbo. Salamat sa Diyos, ligtas na. Bulong ko sa sarili ko habang hinahawakan yung dibdib ko na nagwawala na naman ng tibok. "Sinong ligtas?" "Ay, palakang bakla!" Wika ako sa gulat na halos mapatalon ako sa tubig. Pinihit ko yung likod ko at andun si Jake. Hingal na hingal din siya na namumula yung mukha at nakapamewang na nakatingin sa akin. Paano niya ako naabutan? Nakalimutan kong varsity nga pala siya ng track and field nung high school. Ang tanga mo talaga, Dan. Wika ko sa sarili ko. Jake, ah, anong ginagawa mo dito?" Nauutal kong tanong. Dahan-dahang umatras hanggang sa sumayad yung likod ko sa puno. Ako dapat ang nagtatanong niyan. "Dan, ano ba problema mo?"
Galit na yung tono niya pero bakas pa din yung pag-aalala sa mga mata niya. Lumapit siya sa akin. Isang hakbang na dalawang hakbang lang. Hanggang sa isang braso na lang yung distansya naming dalawa. Isang linggo na akong iniiwasan. Tuwing nakikita mo ako, tumatakbo ka. Ano bang nagawa ko sa'yo? May nasabi ba akong masama nung huli tayong nag-usap dito? Ah, wala. Wala kang nagawa, promise. Sabi ko. Nakataas pa yung dalawang kamay na parang sumusuko sa pulis. Eh bakit ka lumalayo? Sabihin mo nga sa akin, Dan. Magkaibigan tayo, 'di ba? Simula bata pa tayo, walang lihiman. Kung may atraso ako, sapukin mo ako, kaya sabihin mo, hindi yung para akong may ketong kung layuan mo. Mas lalo siyang lumapit. Nararamdaman ko na yung init ng katawan niya. Ang bango niya pa rin kahit tumakbo siya. Ang pinakamatindi ang mga mata niya. Nakatitig ng diretso sa mga mata ko. Naghahanap ng kasagutan. Ang lapit-lapit niya. Kung lilingon lang ako ng konti, magkakatamaan ng mga ilong namin sa sobrang tensyon. Nakalimutan kong huminga. Wala nga kasi, Jake. Sadyang mabulong na lang yung boses ko. Ang tingin ko bumaba ng bahagya sa labi niya. Shit, bakit sa labi niya ako nakatingin? Dan, umayos ka. Wika ko sa sarili ko. Sadyang ano? Tanong niya. Mas binaba ang boses. Parang nag-aabang din. Medyo lumambot yung ekspresyon ng mukha niya nung makita kung paano ako nanginginig sa harap niya. Ah, sadyang sa sobrang taranta ko na baka mabasa niyang nasa isip ko at sa matinding pagnanais na makaligtas sa sitwasyon, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. At dahil sa pag-atras ko, naapakan ko ang isang madulas na ugat ng puno ng mangga. Nawalan ako ng balanse at dahil reflex ng tao ang humawa kapag nahuhulog ang dalawang kamay ko, automatikong binalot ang leeg ni Jake para hilahin siya. Hindi ako nahulog sa lupa. Magkasama kaming bumagsak sa mababaw na bahagi ng ilog. Nang humupa ang talsik ng tubig, na-realize ko yung posisyon namin. Nakahiga ako sa mababaw na tubig, basang-basa yung buong katawan, at si Jake nakapahatong siya sa itaas ko. Ang dalawang kamay niya, nasa magkabilang tabi ng ulo ko para saluhin ang sarili niya. Habang ang mukha namin ay ilang pulgada lang ang agwat. Napatigil kaming dalawa. Ang tunog lang ng agos ng ilog at ang mabigat naming paghinga ang naririnig. Ang damit namin ay basang-basa. Bumabakat sa katawan. Dan, bulong niya. May kakaibang kislap sa mga mata niya na hindi ko pa nakita kailanman. Hindi ito galit. Hindi rin ito pagtataka. Iba. Ang puso ko mukhang lumalabas sa lalamunan ko sa sobrang lakas ng tibok. Kung may earthquake detector lang sa tabing ilog na yon, siguradong nag-alarm na to dahil sa aming dalawa. Kung akala mo naging madali ang buhay pagkatapos ng babaan sa ilog na yon, nagkakamali ka. Para kaming dalawang basang sisiw na dali-daling tumayo. Hindi nagkibuan at nagmamalaking naglakad pa uwi na parang walang nangyari. Kahit ang totoo pareho kaming namumula ang tenga habang nilalabanan ng panginginig. Hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa tindi ng kaba. Sumunod na Sabado, nag-aaya ang tropa. Birthday ni Makmak.
At kapag sinabing birthday sa probinsya, asahan mo na may isang bilao ng pansit bihon, may piniritong manok na medyo sunog yung pakpak, at ang pinakamatindi, isang kahon ng paborito naming alak na may kasamang malamig na soft drinks bilang chaser. Oh, Dan, shot mo na, pre. Huwag mong ipunin nung baso. Hindi yan souvenir. Sigaw ni Makmak habang niabot sa akin ng basong may lamang alak. Naupo ako sa mahabang bangkong kahoy sa tapat ng lamesa. At dahil sadyang mapagbiro ang tadhana, saan pa ba tatabi si Jake kundi sa mismong kanan ko? Ang braso niya na nakasuot ng maong na jacket na walang manggas ay paminsan-minsang dumidikit sa braso ko tuwing umaabot siya ng pulutan. Bawat dikit parang may ground. Daig ko pa ang nakasaksak sa outlet ng kuryente. Hinay-hinay lang sa inom, Dan. Baka mamaya niyan. Buhatin na naman kita pauwi. Katulad nung nakaraang taon. Bulong ni Jake sa akin. Sabay siko ng mahina sa tagiliran ko. Kaya ko to. Lalaki yata to. Pagmamayabang ko sabay tunggana sa alak. Mapait, gumuhit yung init sa lalamunan ko pababa sa sikmura. Pero mas matindi pa rin yung init na nararamdaman ko sa mukha ko tuwing lilingon ako sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, pumasok ang hindi inaasahang elemento sa kwento. Si Christine. Si Christine ang magandang pinsan ni Makmak na taga kabilang barangay. At ang masakit na katotohanan, matagal nang balita sa amin na may gusto si Christine kay Jake. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa mamang ito? Mukhang artista na naligaw sa probinsya. Ah, Jake, baka naman gusto mong tikman itong ginawa kong lumpiang Shanghai. Paborito mo raw to? Malambing na sabi ni Christine habang umuupo sa kaliwang tabi ni Jake. Umurong ng konti si Jake. Papalapit sa akin para bigyan ng espasyo ang babae. Salamat Christine. Sakto, nagugutom na rin ako. Sagot ni Jake sabay ngiti ng pamatay niyang ngiti. Doon ko naramdaman ng isang bagay na kailanman ay hindi ko pa nararamdaman para sa isang kaibigan. Selos. Isang mabigat, mainit, at nakakairitang pakiramdam sa gitna ng dibdib ko. Para akong nakalunok ng buong sili na pilit kong nginunguya. Nakita ko kung paano asikasuhin ni Christine si Jake. Ipinaglagay pa ng pagkain, pinupunasan ng tissue yung gilid ng labi para kapag may sarsa. At pagnakaw na humahawak sa braso nito habang tumatawa sa mga corny na biro ni Jake. Bakit ba sila natatawanan? Ang corny naman ng joke tungkol sa manok na tumawid sa kalsada. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin kay Christine na, "Uy, lumayo ka nga sa kanya. Baka mahawaan ka ng pagiging sintu-sintu niyan." Pero syempre, wala akong karapatan. Ano sasabihin ko? Akin lang si Jake? Ang gulo, ang labo. Wika ako sa sarili ko. Dan, shot mo na. Nakatitig ka na naman sa plato. Baka matunaw yung natitirang Shanghai. Untag sa akin ni Jake. Ah, Busog na ako. Kain na lang mag-usap dyan. Mukhang nag-e-enjoy naman kayo. Matabang kong sagot. Sabay hablot sa baso at ininom ko yung alak ng isang laklakan. Oh, galit. Parang uminom lang ng juice ah. Kung makasimangot, wagas.
Biro ni Christine pero hindi ko siya pinansin. Tumayo ako, medyo umiikot yung paningin ko. Ang lakas na pala ng tama ko. Ang alak kapag hinahinaluan ng selos ay doble ang sipa. CR lang ako. Paalam ko sa kanila. Kahit ang totoo ay gusto ko ng makalanghap ng sariwang hangin. Imbes na sabahan yun ng bahay nila Makmak, naglakad ako palabas ng bakuran. Ang mga paa ko ay parang may sariling GPS. Kung saan ako dinadala hanggang sa namalayan ko na lang na nasa tabing ilog na naman ako. Maliwanag ang buwan. Sumasalamin ang liwanag nito sa gumagalaw na tubig. Naupo ako sa damuhan, isinubsob ko yung ulo ko sa aking mga tuhod. Ang gulo-gulo ng utak ko. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit ako nasasaktan nang makita ko silang magkasama? Lalaki ako. Lalaki ako. Ulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Parang isang dasal na umaasang magiging totoo kapag binanggit ng maraming beses. Dan, nangatog ang tuhod ko. Ang boses na yun. Nilingon ko ang likod ko. Humahagos si Jake. Medyo staggered din sa paglalakad dahil nakainom na rin. Gago ka talaga, Dan. Sabi mo magsi-CR ka lang. Bakit napunta ka dito sa ilog? Hinanap kita kung saan-saan. Wika niya. Bakit mo ako hinahanap? Nandun naman si Christina. Asikaso sa'yo. Singhal ko. Hindi ko na rin napigilan yung lason sa dila ko. Bahala na ang alak na magpaliwanag bukas. Napatigil si Jake. Lumingon siya, dahan-dahan hanggang sa maupo siya sa tabi ko. Naamoy ko muli ang halo ng alak at ng pabango niya. Nagsiselos ka ba kay Christine? Seryosong tanong niya. Walang halong biro. Ang boses niya ay mababa na tila tinatantya ang magiging reaksyon ko. Nanigas ako. Ang puso ko nagsimula na namang magwala. Ha? Anong selos pinasasabi mo? Bakit naman ako magseselos sa babaeng yun? Lalaki ka, lalaki rin ako. Wika ako. Sinubukan kong panindigan ang natitira kong pagkalalaki. Kasi, kung hindi ka nagsiselos, bakit ganyan ang tingin mo sa akin mula kanina? Hinawakan ni Jake ang balikat ko at pilit akong iniharap sa kanya. Ang init ng kamay niya ay tila tumagos sa suot kong t-shirt. Dan, tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga tong nangyayari sa atin? Tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang seryosong mukha ni Jake. Walang komedya ngayon. At sa sandaling yun dahil sa tindi ng alak at bigat ng nararamdaman ko na hindi ko na kayang ilihim. Naramdaman ko ang pag-init ng gilid ng aking mga mata. Isang butil ng luha dahan-dahang gumulong sa pisngi ko. Nakatitig si Jake sa akin. Hawak pa rin niya yung balikat ko. Ang luha sa pisngi ko ay parang naging patunay ng isang kasalanang matagal ko nang tinatanggi. Lalaki ako. Lumaki sa hirap, sanay sa sakitan sa basketball, pero sa harap ng matalik kong kaibigan, pakiramdam ko pader akong unti-unting nadudurog. Dan, bakit ka umiiyak? Lumambot ang boses ni Jake. Mas lalong lumapit. Ang hinlalaki niya ay dahan-dahang dumaan sa pisngi ko para pawiin ang luha. Ang haplos na yun ay sapat na para tuluyan ng matunaw ang natitirang tapang ko. Jake, kasi nanginginig yung labi ko.
Ang tindi ng tama ng alak pero mas matindi yung tama ng nararamdaman ko. Kasi nahihirapan na ako. Ang gulo-gulo na ng utak ko tuwing kasama kita. Hoy, Jake, ah, Dan, nandiyan ba kayo? Isang pamilyar na boses at napakalakas ng boses na bumasag sa seryosong tagpo. Agad kaming nagkahiwalay ni Jake na parang dalawang bata na nahuling nagnanakaw ng mangga. Si Makmak papalapit sa amin. May hawak pang baso ng alak, pasuray-suray ang lakad at halatang lasing na lasing na. Sabi ng habat, dito kayo sa ilog mga gago. Iniwan nyo kami dun. Si Christine umiiyak na, akala hinigop na kayo ng sirena dito. Reklamo ni Makmak sabay akbay sa aming dalawa. Ang bigat ng braso niya at ang amoy ng hininga niya ay amoy ng pinaghalong sibuyas at alak. Tara na nga, shot ba tayo? Bawal ang killjoy. Wala kaming nagawa ni Jake kundi ang magpatianod kay Makmak pabalik sa inuman. Buong gabi, hindi na kami nagkatitigan ni Jake. Ang tindi ng awkwardness. Para ako nakaupo sa ibabaw ng nagbabagang uling. Kinabukasan linggo. Gising na yung buong katawan ko pero yung utak ko parang dumaan sa gilingan. Masakit ang ulo ko mula sa hangover pero mas masakit yung katotohanan ng muntik na akong magtapat kagabi. Dan, bumaba ka muna dito. Tulungan mo akong magbuhat ng mga kahon. Sigaw ng tatay ko mula sa sala. Bumaba ako. Nakapikit ang isang mata. Pagdating ko sa sala, laking gulat ko nang makita ko kung sino yung katulong ng tatay ko sa pagbubuhat ng mga gamit para sa liga. Si Jake. Nandun siya. Nakangiti sa tatay ko, mukhang walang bakas ng puyat o hangover. Lalaking lalaki. Maasahan. Oh, Dan. Gising ka na pala. Buti pa tong si Jake. Maagang napunta dito para tumulong. Ikaw tanghali na. Tululaway ka pa. Biro ng tatay ko. Sabay tapik sa balikat ni Jake. Sige na. Kayo na muna ang bahala dyan. Pupunta lang ako sa barangay hall. Nang makalis ang tatay ko, biglang tumahimik ang buong bahay. Ang tunog lang ng bentilador ang umaatungal. Binaba ni Jake ang kahon at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay walang halong biro ngayon. Dan, kailangan natin mag-usap. Yung kagabi, anong ibig mong sabihin? Seryoso niyang tanong. Huminga ako ng malalim. Naisip ko na wala na tong atrasan. Kung mawawalan ako ng kaibigan, mas mabuti nang mawala habang nagpapakatotoo. Kaysa mabuhay araw-araw sa kasinungalingan na unti-unting pumapatay sa akin. Ah, gusto mo talagang malaman, Jake? Hinarap ko siya diretso, ang tingin, kahit na ang tuhod ko ay parang jelly sa lambot. Nagsiselos ako kay Christine kagabi. At hindi lang kagabi nitong mga nakaraang linggo kaya kita iniiwasan. Kaya ako nagtatago dahil natatakot ako sa nararamdaman ko. Napatigil si Jake. Nakikinig lang. Hindi sumasabat. Lalaki ako, Jake. Alam mo yan. Buong buhay ko, akala ko tuwid ako pero tuwing kasama kita dito sa tabing ilog, tuwing umaakbay ka, tuwing ngumingiti ka, iba na yung nararamdaman ko Hindi na to yung pang magkaibigan. Jake, gusto ko ito Higit pa sa kaibigan. At putik, nahihirapan akong tanggapin kasi alam kong mali.
Alam kong straight ka, alam kong bawal 'to, pero hindi ko na kayang itago. Sasabog na yung dibdib ko." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Literal na narinig ko ang pagpatak ng pawis ko sa semento. Sinabi ko na, ang sikretong kay tagal kong ikinulong ay malaya na. Tinitigan ko si Jake, nag-aabang ng suntok, nag-aabang ng mura o kaya ang pagtalikod niya para tuluyan na akong iwan. Napansin kong humigpit yung hawak niya sa gilid ng mesa. Ang mukha niya ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, kalituhan at isang bagay na hindi ko mawari. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, parang binibilang ko ang natitirang segundo ng buhay ko bilang kaibigan niya. Nang nasa harap ko na siya, itinaas niya ang kamay niya. Napapikit ako, nag-aabang ng dapo ng kamao sa mukha ko bilang parusa sa pagiging kakaiba ko. Pero walang suntok na dumating. Walang suntok na dumating. Sa halip, naramdaman ko yung mainit at malaking palad ni Jake na pumatong sa magkabilang pisngi ko. Idinilat ko ang aking mga mata at doon ko nakita ang mga mata ni Jake ay may sarili ding namumuong luha. Ang tanga mo Dan. Ang tanga-tanga mo talaga. Pabulong na sabi ni Jake pero may halong panginginig sa boses niya. Akala mo ba ikaw lang? Tanong niya. At sa pagkakataong to, isang butil ng luha ang tuluyang pumatak mula sa mata niya. Akala mo madali para sa akin ang umakbay sa iyo araw-araw nang walang nararamdaman? Akala mo ba kaya ako pumunta sa inuman kagabi para kay Christine? Pumunta ka doon kasi isang linggo mo kong hindi kinakausap at halos mabaliw ako kakaisip kung anong kasalanan ko sa iyo. Nanlaki yung mga mata ko, parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Mas matindi pa kaysa noong nahulog kami sa ilog. Ah, anong ibig mong sabihin? Wika ko. Gusto rin kita, Dan. Matagal na. Pag-amin niya, diretsahan, walang paligoy-ligoy. At ang sabi pa niya, natatakot din ako eh. Straight ako. Yan ang alam ko pero kapag ikaw yung kasama ko, ewan. Nawawala lahat ng panuntunan ko sa buhay kaya nung umamin ka ngayon, imbis na magalit ako, pakiramdam ko, nakawala ako sa hawla. Bago pa man makaproseso ang utak ko sa mga salitang binitiwan niya, hinila na ni Jake ang mukha ko papalapit sa kanya at doon sa gitna ng sala ng bahay namin, habang umaatungal ang lumang bentilador, naramdaman ko ang lapat ng labi niya sa labi ko. Isang halik na hindi mabilis, hindi pabalasig, kundi isang halik na puno ng pangungulila, pag-aalaga at pagtanggap. Doon ko napatunayan na ang labi ng isang lalaki kapag mahal mo ang nagmamayari ay ang pinakamalambot na unan na hihigaan ng nagwawala mong puso. Nang maghiwalay yung mga labi namin, pareho kaming hingal, parehong namumula at parehong may malokong ngiti sa mga labi. Oh, ano? Tulala ka na naman. Biro ni Jake sabay kurot sa ilong ko. Gagi, totoo ba to? Tanong ko. Hinahawakan ang sarili kong labi. Oo, totoo to. Pero teka, parang naririnig ko na yung tricycle ng tatay mo. Biglang bawi ni Jake na may halong takot. Agad kaming naglayo at mabilis na nagkunwaring nagbubuhat muli ng kahon. Sakto naman pumasok ang tatay ko at may bitbit na tinapay. Ligtas na naman ang dalawang makasalanan.
Ngunit ang ligaya ng pag-ibig sa probinsya ay laging may kakambal na mata ng lipunan. Kinabukasan kumalat ang tsismis sa liga na may nakakita raw sa amin ni Jake na magkasama sa tabing ilog nung gabi ng birthday ni Makmak na tila ba masyadong malapit at nagiiyakan. Sa isang maliit na bayan, ang usok ay mabilis na nagiging sunog. Uy, Dan, Jake, tawag sa amin ni Makmak bago magsimula ang tune-up game. Seryoso yung mukha niya. Walang bakas ng pagiging lasing. May mga naririnig akong kwento sa kabilang kanto. Sabi nila, iba daw yung galawan yung dalawa. Na kaya daw hindi pinapansin ni Jake si Christine dahil kayong dalawa raw. Tumingin si Makmak sa amin. Naghihintay ng sagot. Nakita kong napakuyom ang kamao ni Jake sa tabi ko. Alam ko yung takot na nararamdaman niya. Ang takot na mapag-usapan, ang takot na itakwil ng pamilya, ang takot na tawaging iba sa mundong nakasanayan naming tuwid. Tumingin ako kay Jake. Nakita ko yung mga mata niyang nag-aalinlangan. Ang bigat ng mundong biglang pumatong sa mga balikat namin. Ito na yung bagyong sinasabi ko. Ang agos ng ilog ay naging baha. At ang tanong, sabay ba kaming lalangoy? O hahayaan naming malunod ang isa't isa para lang makaligtas sa paningin ng iba? Binalot ng kakaibang katahimikan ng court. Nakakabinging katahimikan. Tiningnan ko si Makmak pagkatapos nilingon ko si Jake. Nakita ko yung bahagyang panginginig ng kanyang panga. Ang takot na mawala ang lahat. Ang respeto, ang pagkakaibigan, ang pangalang iniingatan sa bayan ay nakasulat sa buong mukha niya. Alam kong sa isang salita ko lang na, gago ka ba, Mac? Chismis lang yan. Ay pwedeng matapos ang usapan. Pwede kaming bumalik sa dati, pwede kaming magpanggap muli na dalawang straight na naghaharutan lang. Pwede naming itulak pabalik sa kaibuturan ng puso namin ang halik na naganap sa sala. Pero tumingin ako kay Jake. Nakita ko yung lalaking kasabay kong lumaki. Ang lalaking sumalo sa akin noong nahulog ako sa ilog. At ang lalaking nagpalasap sa akin kung paano ang tunay na mabaliw sa pag-ibig. Kung itatanggi ko siya ngayon para lang sa kaligtasan ko, habang buhay akong malulunod sa pagsisisi. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang balikat ni Makmak at pinalambot ang boses ko. Mak, kung ano man yung narinig mo may bahid ng katotohanan yun. Hindi kami nagiiyakan dahil sa dula-dulaan. Nagiiyakan kami kasi mahal ko si Jake at mahal niya rin ako. Nanlaki yung mga mata ni Makmak. Napabitaw siya sa hawak niyang bola na dahan-dahang gumulong sa semento. Sa tabi ko naramdaman kong natigilan si Jake ngunit dahan-dahang lumuwag yung nakakuyom niyang kamao. Sa unang pagkakataon sa harap ng ibang tao, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Walang bitawan. Gago ka, Dan. Gago kayong dalawa. Bulong ni Makmak na tila hindi pa rin makapaniwala pero imbis na manuntok o magmura, napahilot siya sa kanyang sentido at napabuntong hininga. Sabi ko na nga abay, kaya pala tuwing nagpapasalamat ka sa akin kapag pinasok ko yung bola kay Jake ka nakatingin. Mga sinto-sinto. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May mga matang mapanghusga tuwing dadaan kami sa kanto, may mga bulungan sa tindahan ni Aling Nena. At ang tatay ko
ay isang linggong hindi dinalaw ng tulog bago ako hinarap para sabihin, "Hindi ko man maintindihan ngayon, Dan, pero anak kita. At si Jake, alam kong mabuting tao yan." Nalampasan namin ng bagyo dahil hindi kami nag-iisa sa bangka. Sabay kaming sumagwan. Hapon na naman. Lumipas ang ilang buwan, tapos na ang liga at medyo humupa na yung usok ng tsismisan sa aming barangay. Naglalakad kami ni Jake papunta sa paborito naming pwesto sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng ilog. Bitbit ko muli ang dalawang plastic ng soft drinks at si Jake naman may bitbit na gitara. Naupo kami sa damuhan, hinahayaan ng malamig na simoy na hangin na maglaro sa aming mga buhok. "Oh, dahan-dahan sa pag-inom, baka mabulunan ka na naman." Biro ni Jake sabay siko sa akin. "Sira, sanay na ako sa tamis nito." Sagot ko. Sabay sandal ng ulo ko sa matipuno niyang balikat. Sa pagkakataong ito, wala nang kaba, wala nang takot na baka may makakita. Ang akbay niya ay hindi na isang kuryenteng nakakatakot, kundi isang silong na nagbibigay ng init sa aking buong pagkatao. Tumingin kami sa agos ng tubig na sumasalamin sa kulay ginto at kahel na langit ng dapit hapon. Dalawang lalaki, magkahawak kamay, tinanggap ang sarili at niyakap ang pag-ibig na hindi inasahan pero buong pusong pinanindigan. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi isang tuwid na riles na walang kurbada. Ito ay mayahalin tulad sa mismong tabing ilog. Isang saksi sa mga lihim na bulong, sa mga patak ng luhang itinago, sa dilim, at sa mga halik na pinatuyo ng hangin. Ang agos ng hilog ay walang kakayahang lumingon pabalik. Lagi itong sumusulong, humahanap ng sarili nitong daan sa pagitan ng mga bato at matatarik na pampang. Hanggang sa marating nitong malawak na karagatan. Ganon din ang puso. Maaaring sa simula ay mahirap tanggapin ang biglang pagliko ng nararamdaman, lalo na kung ang mundong ginagalawan mo ay nasanay sa tuwid at pamilyar na daan. Ngunit ang tunay na katapatan ay hindi lang ang paglaban sa agos, kundi yung pagtitiwala na kahit saan ka man dalahin ng sulyap at pintig, hanggat may kamay na nakahawak sa iyo ng mahigpit, hindi ka malulunod. Dahil ang pag-ibig na totoo ay parang ilog. Maaaring magbago ang direksyon, ngunit kailanman ay hindi matutuyo ang lalim ng kanyang pagtanggap. Sana'y nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.